Bakit may mga taong kahit hindi nagsasalita, sinusunod pa rin? At bakit may iba na kahit sumisigaw na, wala pa ring nakikinig? Hindi ito tungkol sa lakas ng boses o sa taas ng posisyon. May mas malalim na dahilan, isang psychological pattern na hindi napapansin ng karamihan. Sa video na ito, bubuksan natin ang isip mo sa tunay na sikreto ng leadership, yung hindi tinuturo sa school, pero ginagamit ng mga taong natural na sinusundan. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Hindi lahat ng leader malakas. Ang sikreto ng tahimik, pero makapangyarihang pamumuno. May isang klase ng leader na hindi mo agad mapapansin. Hindi siya yung pinakamalakas magsalita. Hindi rin siya yung laging nasa harap. Madalas, tahimik lang siya sa gilid, nakikinig, nag-o-observe. Pero kapag nagsalita siya, lahat tumitigil. Lahat nakikinig. Bakit ganun sa psychology? Hindi lahat ng influence nanggagaling sa ingay o authority. Minsan, mas malakas ang impact ng isang taong marunong maghintay, makinig at pumili ng tamang oras para magsalita. Ito ang tinatawag na silent authority. Ang mga ganitong leader, hindi nila kailangang ipilit ang sarili nila. Hindi nila kailangang takutin ang tao para sumunod. Ang ginagawa nila, pinaparamdam nila sa iba na may bigat ang bawat salita nila. At dahil bihira silang magsalita, nagiging mas mahalaga ang bawat sinasabi nila. May isa pang dahilan kung bakit sila sinusunod. Kapag ang isang tao ay hindi desperadong mapansin, mas nagmumukha siyang may kontrol. At sa isip ng ibang tao, ang kontrol ay katumbas ng power. Kaya kahit wala siyang title o posisyon, natural siyang nagiging leader sa grupo. Ito rin ang dahilan kung bakit ang ibang maingay na leader nawawalan ng respeto. Kapag sobra kang nagsasalita, nawawala ang value ng mga sinasabi mo. Parang ingay na lang siya sa background. Pero kapag marunong kang tumahimik, nagiging choice ang bawat salita mo, hindi basta reaction. Ang tahimik na leader, hindi reactive. Strategic siya. Pinipili niya kung kailan siya gagalaw at kung kailan siya mananahimik. At doon siya nagiging delikado sa magandang paraan. Dahil hindi mo siya basta-basta mababasa. Kung gusto mong maging ganitong klaseng leader, hindi mo kailangan baguhin ang personalidad mo. Hindi mo kailangang maging extrovert o dominant. Ang kailangan mo lang ay matutong makinig ng mas malalim, matutong mag-observe bago mag-react, at matutong magsalita lamang kapag may tunay kang value na ibibigay. Ang tunay na leadership hindi nasusukat sa lakas ng boses, kundi sa bigat ng presensya. 2. Bakit mas sinusunod ang tahimik kaysa maingay? Psychology ng tunay na leader. Napansin mo ba? May mga taong hindi naman sila ang pinakamaingay sa grupo pero sila ang nasusunod. At may mga tao naman na halos araw-araw nagsasalita pero parang walang nakikinig. Hindi ito aksidente. May malinaw na paliwanag dito ayon sa psychology. Ang mga tahimik na tao ay kadalasang nagkakaroon ng tinatawag na perceived authority. Dahil hindi sila laging nagsasalita, iniisip ng utak ng ibang tao na kapag nagsalita sila, may laman at may bigat ang sasabihin nila. Sa madaling salita, kapag bihira kang magsalita, tumataas ang value ng bawat salita mo. Samantalang ang mga maingay na tao, kahit maganda ang sinasabi nila, nasasapawan ng sobrang dami ng salita. Nagiging normal na lang ito sa pandinig ng iba, hanggang sa hindi na ito pinapansin. May isa pang dahilan. Ang tahimik na leader ay mas nakikinig kaysa nagsasalita. At sa psychology, ang pakikinig ay isang malakas na paraan para makakuha ng tiwala. Kapag nararamdaman ng tao na naiintindihan sila, mas kusa silang sumusunod. Hindi dahil pinilit sila, kundi dahil gusto nila. Ito ang malaking pagkakaiba. Ang maingay na leader kadalasang gumagamit ng kontrol. Samantalang ang tahimik na leader gumagamit ng influence. At sa long term, mas tumatagal ang influence kaysa kontrol. May isa pang subtle na epekto.
Kapag ang isang tao ay kalmado at hindi reactive, nagbibigay ito ng signal na may emotional control siya. At ang mga taong may ganitong aura ay natural na tinitingala. Dahil sa isip ng iba, kung kaya niyang kontrolin ang sarili niya, kaya rin niyang kontrolin ang sitwasyon. Kaya kung gusto mong mas sundin ka ng mga tao, hindi mo kailangan lakasan ang boses mo. Kailangan mo lang bawasan ang mga salitang walang laman at dagdagan ang mga salitang may saysay. Matutong makinig ng hindi agad sumasagot at matutong magsalita ng may intensyon. Hindi dahil gusto mo lang marinig, dahil sa dulo. Hindi dami ng salita ang nagpapasunod sa tao, kundi ang kalidad ng presensya mo. 3. Kung gusto mong sumunod ang tao. Ito ang hindi sinasabing trick ng leadership. Maraming tao ang nagkakamali sa isang bagay. Akala nila para sumunod ang tao, kailangan mong maging dominante. Kailangan mong ipakita na ikaw ang mas mataas, mas malakas, mas may control. Pero sa psychology, may isang simpleng katotohanan. Mas madaling mapasunod ang tao kapag pakiramdam nila sila ang pumili. Hindi mo sila pinilit, hindi mo sila kinontrol. Pero sa huli, ginawa pa rin nila ang gusto mong mangyari. Ito ang hindi sinasabing trick ng tunay na leadership. Ang tawag dito ay subtle influence. Sa halip na utusan mo ang isang tao, binibigyan mo siya ng choice. Pero ang choices na yon, pareho lang ang direksyon. Halimbawa, sa halip na sabihin mong gawin mo ito ngayon, mas epektibo kung sasabihin mong gusto mo bang gawin ito ngayon o mamaya. Sa isip niya, may control siya. Pero sa totoo lang, ikaw pa rin ang nagdidikta ng outcome. May isa pang mas malalim na dahilan kung bakit ito gumagana. Ang tao ay likas na ayaw makaramdam ng kontrol mula sa iba. Kapag pinipilit sila, nagkakaroon sila ng resistance kahit alam nilang tama ka. Pero kapag binigyan mo sila ng space na magdesisyon, nawawala ang resistance at kusa silang sumusunod. Ito ang dahilan kung bakit ang mga mahusay na leader hindi pala utos. Hindi sila nagmamadaling ipilit ang sarili nila. Sa halip, marunong silang mag-guide, marunong silang magtanong, at marunong silang magbigay ng direksyon na parang choice ng ibang tao. Pero tandaan mo, hindi ito manipulation kung ang intention mo ay makatulong. Kung ang goal mo ay maayos ang sitwasyon at hindi makasakit ng iba. Ang tunay na leader hindi kumukuha ng kontrol. Binibigay niya ito sa tamang paraan. Kaya kung gusto mong sumunod ang tao, huwag mong pilitin. Iparamdam mo sa kanila na sila ang may desisyon. Kahit ikaw ang nag-set ng direksyon. 4. Hindi authority ang sagot. Ang psychological secret ng mga leader na respetado. Maraming tao ang naniniwala na para respetuhin ka, kailangan may authority ka, kailangan may posisyon ka, may title, may kapangyarihan. Pero bakit may mga taong mataas ang posisyon, pero hindi naman talaga nire-respeto? Sinusunod lang dahil kailangan. At bakit may mga tao naman na kahit walang title, pero natural na iginagalang? Sa psychology, may malinaw na sagot. Ang tunay na respeto, hindi nanggagaling sa authority. Nanggagaling ito sa consistency at emotional intelligence. Ang mga leader na nire-respeto, hindi pa bago-bago. Hindi sila unpredictable sa ugali. Hindi sila basta-basta nagagalit o nawawala sa kontrol. Kapag ang isang tao ay consistent, nagkakaroon ng sense of safety ang mga tao sa paligid niya. At kapag safe ang pakiramdam ng tao, mas madali silang magtiwala. At kung may tiwala, may respeto. May isa pang mahalagang factor. Ang mga respetadong leader, marunong umintindi bago mag-react. Hindi sila agad humuhusga. Hindi sila agad nagpapakita ng galit. Nakikinig muna sila. Inaabsorb nila ang sitwasyon bago sila magsalita. At sa simpleng paraan na ito, nagkakaroon sila ng mas malalim na koneksyon sa ibang tao. Ito ang hindi kayang ibigay ng authority lang. Pwede mong pilitin ang tao na sumunod gamit ang posisyon. Pero hindi mo mapipilit ang tunay na respeto. Ang respeto ay kusang ibinibigay. At ito ay resulta ng kung paano mo itrato ang ibang tao araw-araw. Kung gusto mong maging leader na nire-respeto, hindi mo kailangan ipakita na ikaw ang pinakamataas.
Mas mahalaga na ipakita mo na kaya mong kontrolin ang sarili mo, na marunong kang rumespeto at kaya mong panindigan ang mga sinasabi mo. 5. Kapag hindi ka sinusunod, ito ang mali mo. Ayon sa psychology ng leadership. Masakit tanggapin, pero ito ang totoo. Kapag hindi ka sinusunod ng mga tao, hindi sila ang unang problema. Ikaw, hindi dahil mahina ka, kundi dahil may mali sa paraan ng pag-lead mo na hindi mo napapansin. Sa psychology, may 3 pangunahing dahilan kung bakit hindi sumusunod ang tao. Una, wala silang emotional connection sa iyo. Kahit gaano ka katalino o katama, kung wala silang nararamdamang connection, hindi sila magiging invested sa sinasabi mo. Ang tao, hindi lang logic ang sinusunod, mas sinusunod nila ang nararamdaman nila. Kung hindi ka relatable, kung hindi ka marunong makinig, kung hindi nila nararamdaman na naiintindihan mo sila, hindi sila susunod. Pangalawa, masyado kang controlling. Kapag naramdaman ng tao na kinokontrol mo sila, automatic na nagkakaroon sila ng resistance. Kahit tama ka, kahit para sa ikabubuti nila. Kung pakiramdam nila nawawala ang freedom nila, lalaban sila sa sarili nilang paraan. Ito ang tinatawag na psychological reactance. Mas pinipili ng tao ang hindi sumunod para lang mapatunayan na may kontrol pa rin sila sa sarili nila. Pangatlo, hindi malinaw ang direksyon mo. Minsan, akala mo malinaw ka, pero sa kanila, magulo. Kapag ang isang leader ay hindi klaro sa gusto niyang mangyari, nalilito ang tao kung ano ang susundin. At kapag may kalituhan, mas pinipili ng tao na huwag na lang kumilos. Kaya kung gusto mong mas sundin ka, huwag mong sisihin agad ang ibang tao. Tingnan mo muna ang sarili mo. Kumunek ka sa kanila, hindi lang sa utos. Bawasan mo ang pagiging controlling at linawin mo ang direksyon mo. Ang leadership ay hindi tungkol sa pagpapasunod. Ito ay tungkol sa paglikha ng environment kung saan gusto ng tao na sumunod. 6. Ang leader na kinakatakutan versus ang leader na nirerespeto. Sino ang mas malakas? May 2 uri ng leader na madalas mong makikita. Yung leader na kinakatakutan at yung leader na nirerespeto. Sa unang tingin, parang mas malakas ang kinakatakutan. Kapag nagsalita siya, tahimik ang lahat. Kapag nag-utos siya, agad sumusunod. Pero ang tanong, tunay bang lakas iyon? O pansamantalang kontrol lang? Sa psychology, ang takot ay isang mabilis pero mahinang pundasyon ng leadership. Kaya nitong magpahinto ng tao. Kaya nitong magpasunod agad. Pero hindi ito tumatagal. Kapag ang tao ay sumusunod dahil sa takot, hindi sila loyal. Naghihintay lang sila ng pagkakataon para makawala o para hindi ka sundin kapag wala ka. Samantalang ang leader na nirerespeto, hindi niya kailangang manakot. Ang impluwensya niya ay nanggagaling sa tiwala at sa paraan kung paano niya tratuhin ang ibang tao. Kapag ang tao ay sumusunod dahil sa respeto, kahit wala ka, ginagawa pa rin nila ang tama dahil hindi ikaw ang sinusunod nila, kundi ang prinsipyo na pinakita mo. May isa pang mahalagang pagkakaiba. Ang takot ay naglilimita sa pag-iisip ng tao. Kapag takot ang tao, nagiging defensive sila. Hindi sila nag-share ng ideas, hindi sila nagiging creative. Pero kapag respeto ang nararamdaman nila, nagiging open sila, mas willing silang mag-contribute. Mas nagiging alive ang grupo. Kaya kung titingnan mo sa long term, mas malakas ang leader na nirerespeto. Hindi dahil mas dominante siya, kundi dahil mas malalim ang epekto niya. Kung gusto mong maging tunay na malakas na leader, huwag mong piliin ang madaling paraan na pananakot. Piliin mo ang mas mahirap pero mas matibay na daan. Ang pagkuha ng tiwala at respeto ng tao. 7. Paano ka susundin? Kahit wala kang posisyon. Psychology ng natural leaders. May mga tao na kahit walang title,
walang mataas na posisyon, pero sila ang nasusunod. Hindi sila boss, hindi sila manager, pero kapag nagsalita sila may bigat. Bakit? Sa psychology, may tinatawag na natural authority. Ito ang klase ng impluensya na hindi nanggagaling sa title, kundi sa kung paano ka mag-isip, kumilos, at makitungo sa tao. Ang mga natural leader ay may isang bagay na pare-pareho. Malinaw sila sa sarili nila. Alam nila kung ano ang pinaniniwalaan nila. Alam nila kung saan sila patungo at hindi sila madaling maapektuhan ng opinyon ng iba. Kapag ang isang tao ay may ganitong clarity, nararamdaman ito ng ibang tao at ang clarity na ito nagiging direksyon para sa grupo. May isa pang mahalagang factor. Ang natural leader ay hindi naghahabol ng validation. Hindi nila kailangan patunayan ang sarili nila sa lahat ng oras. At dahil dito, mas nagmumukha silang grounded, mas stable sa psychology, ang taong hindi naghahabol ng approval. Mas nagmumukhang may mataas na value. At kapag mataas ang perceived value mo, mas natural kang sinusunod. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil gusto ng tao na makisabay sa iyo. Isa pa, ang natural leader ay marunong makinig. Hindi lang para sumagot, kundi para umintindi. At kapag naramdaman ng tao na naiintindihan sila, mas nagkakaroon sila ng tiwala. At kung may tiwala, may pagsunod. Kaya kung gusto mong maging leader kahit wala kang posisyon, hindi mo kailangan ng title, kailangan mo ng clarity, control sa sarili, at genuine na koneksyon sa ibang tao. Ang tunay na leadership hindi ibinibigay ng posisyon, ito ay kusang lumalabas kapag ang isang tao ay may direksyon at may presensya na hindi kayang ignore. 8. Ang madilim na katotohanan. Bakit may mga leader na manipulative, pero sinusunod pa rin? May isang katotohanan tungkol sa leadership na hindi laging pinag-uusapan. Hindi lahat ng sinusunod na leader ay mabuti. At hindi lahat ng mabuting leader ay sinusunod. Minsan, yung pinakamagaling mangkontrol, sila pa ang pinakasinusundan. Bakit? Sa psychology, may ilang mekanismo kung bakit gumagana ang ganitong uri ng leadership. Una, ginagamit nila ang emosyon ng tao. Hindi nila kinokontrol ang isip mo sa diretsong paraan. Kinokontrol nila ang nararamdaman mo kapag ang tao ay nasa estado ng takot, pag-asa o kahit insecurity. Mas madali silang maimpluwensyahan. At ang manipulative na leader, alam kung paano galawin ang mga emosyon na ito. Pangalawa, marunong silang gumawa ng illusion ng authority. Hindi man sila tunay na credible. Pero ipinapakita nila ang sarili nila bilang confident, sigurado at may control sa psychology. Ang confidence ay madalas na pagkakamalang competence. Kaya kahit wala silang sapat na kakayahan, kung magaling silang magdala ng sarili, pinaniniwalaan sila ng tao. Pangatlo, ginagamit nila ang consistency ng mensahe. Paulit-ulit nilang sinasabi ang parehong ideya, hanggang sa ito ay magmukhang totoo sa pandinig ng iba. Ito ang tinatawag na repetition effect. Kapag laging naririnig ng utak ang isang bagay, unti-unti itong tinatanggap bilang katotohanan, kahit hindi naman. Pero may kapalit ang ganitong uri ng leadership. Hindi ito matibay at hindi ito pangmatagalan. Kapag nawala ang emosyon na kinokontrol nila, kapag nakita ng tao ang inconsistencies, unti-unti ring nawawala ang impluwensya nila. Kaya kung titingnan mo, ang manipulative na leadership ay parang ilusyon. Malakas sa simula, pero madaling mabasag sa katagalan. Kung gusto mong maging tunay na leader, hindi sapat na marunong kang mag-control. Mas mahalaga na marunong kang mag-build ng tiwala, magpakita ng totoo, at mag-lead ng may integridad. Posible mong mapasunod ang tao gamit ang manipulation, pero ang tunay na respeto at loyalty, hindi mo makukuha sa panlilin lang. 9. Hindi lahat pwede maging leader, pero ito ang psychology. Para maging isa ka. Hindi lahat ng tao ay handang maging leader, hindi dahil kulang sila sa talino o wala silang kakayahan,
kundi dahil ang leadership ay hindi lang tungkol sa skills, ito ay tungkol sa mindset. Maraming tao ang gustong maging leader, pero ayaw sa responsibilidad, ayaw sa pressure at ayaw sa bigat ng desisyon. Dito nagsisimula ang pagkakaiba. Sa psychology, ang pagiging leader ay nagsisimula sa self-leadership. Kung hindi mo kayang pamunuan ang sarili mo, mas lalong hindi mo kayang pamunuan ang iba. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kaya mong kontrolin ang emosyon mo. Kaya mong gawin ang dapat kahit wala kang gana. At kaya mong panindigan ang desisyon mo kahit mahirap. Ito ang mga bagay na hindi nakikita. Pero ito ang pundasyon ng tunay na leadership. May isa pang mahalagang katangian. Ang leader ay marunong mag-take ng accountability. Kapag may mali, hindi siya naghahanap ng masisisi. Hindi siya tumatakbo sa responsibilidad. Inaako niya ito at inaayos sa ganitong paraan. Nabubuo ang tiwala ng ibang tao dahil nakikita nila na kaya mong panindigan ang sitwasyon. Kahit hindi ito pabor sa iyo. Isa pa. Ang leader ay may malinaw na direksyon. Hindi siya basta sumasabay sa agos. May paninindigan siya at may vision kung saan niya gustong dalhin ang sarili niya at ang iba. At kapag malinaw ang direksyon mo, mas madali kang sundan. Kaya kung iniisip mo na hindi ka pwedeng maging leader, hindi pa iyon totoo. Hindi pa lang handa ang mindset mo, simulan mo sa sarili mo. Ayusin mo ang disiplina mo. Kontrolin mo ang emosyon mo at panindigan mo ang mga desisyon mo. Ang leadership ay hindi ibinibigay sa iilan lang. Ito ay nagiging available sa kahit sino na handang gawin ang mahirap na proseso. 10. Kung gusto mong i-control ang sitwasyon, ito ang mindset ng tunay na leader. Lahat ng tao gusto ng kontrol. Gusto mong kontrolin ang sitwasyon, ang outcome, at minsan pati ang mga tao sa paligid mo. Pero sa psychology, may isang katotohanan na madalas hindi napapansin. Hindi mo kayang kontrolin ang lahat, pero kaya mong kontrolin kung paano ka mag-react. At dito nagsisimula ang tunay na leadership. Ang mga tunay na leader, hindi nila inuuna ang pagkontrol ng ibang tao. Inuuna nila ang pagkontrol ng sarili nila. Kapag ang sitwasyon ay magulo, hindi sila agad nagpapanik. Hindi sila nagiging emosyonal. Kalmado sila at malinaw mag-isip. At sa simpleng bagay na ito, nagkakaroon sila ng advantage. Dahil habang ang iba ay nadadala ng emosyon, sila ay nakakapag-decide ng maayos. May isa pang mahalagang mindset. Ang tunay na leader ay hindi reactive. Strategic siya. Hindi siya basta sumasagot o kumikilos dahil lang may nangyari. Pinag-iisipan niya kung ano ang pinakamagandang galaw, kailan siya gagalaw at kailan siya mananahimik. Dahil minsan, ang hindi pag-react ang pinakamalakas na move. Kapag hindi ka madaling matrigger, mas mahirap kang kontrolin. At kapag mahirap kang kontrolin, mas nagkakaroon ka ng tunay na power. Ito ang kabaliktaran ng iniisip ng karamihan. Akala nila ang kontrol ay tungkol sa paghawak sa ibang tao. Pero sa totoo lang, ito ay tungkol sa paghawak sa sarili. Kaya kung gusto mong i-control ang sitwasyon, simulan mo sa mindset mo. Sanayin mo ang sarili mo na maging kalmado sa gitna ng gulo. Mag-isip bago kumilos. At huwag magpadala sa emosyon. Ang leader na kayang kontrolin ang sarili niya, siya ang may kakayahang kontrolin ang direksyon ng kahit anong sitwasyon. Hindi lahat ng leader nakikita agad at hindi lahat ng malakas, tunay na may impluensya. Sa lahat ng napag-usapan natin, iisa lang ang malinaw. Ang tunay na leadership, hindi nanggagaling sa ingay, hindi sa title, at lalong hindi sa takot. Ito ay nagsisimula sa loob, sa paraan ng pag-iisip mo, sa kontrol mo sa sarili, at sa kung paano mo hinahawakan ang mga tao sa paligid mo. Kapag naintindihan mo ito, magbabago ang paraan ng pagtingin mo sa leadership. At mas lalo, magbabago kung paano ka kikilos sa totoong buhay. Ang mga taong tunay na sinusunod,
Hindi sila yung pinakamalakas magsalita. Sila yung may presensya na hindi kayang baliwalain. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.